Wala na to, bulgaran na talaga, no? May kaso pala sila sa ombudsman na hindi sinasabi. Bakit kaya hindi sinasabi? BP Sara, grabe, bawing-bawi na si BP Sara talaga. Sa lahat ng ginawa nila kay BP Sara, ito na yung karma nila ngayon. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa atin lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros, brothers. At ngayon, eto na, kinarma na nga. Tuloy-tuluyan na ang karma nila. Wala nang katambusan, no? Parang talagang lahat ata ng karma ibinuhos na eh. Oo, eto nga no, isa sa mga isa sa mga napaghalataan na isa sa mga bumatikos kay BP Sara, ito na tuloy-tuloy na ang karma. Ito nga daw, lagot na, no, karma, Kimbo, na bigla kinasuhan na sa ombudsman. Marcoleta kumanta na. Anong kinanta ni Marcoleta? Old the Wings of Love ba? Gago! Di, alam naman natin to si Kimbo, talagang isa to sa mga napaghalataan ng netizen na isa sa mga talagang pumupukpok kay BP Sara nung panahon ng kanilang hearing na kung saan ay makapagbitaw nga to ng isang salita na talagang stick to the plant daw. Hindi pala plan. Oo. Hindi ko lang tukoy kung ano yung tamang pagkakabigkas nung kasi English eh. Pero talagang napag-anuan natin na itong si naging chairwoman, itong si Kimbo ay talagang naging bias sa mga tanungan nila at talagang halatado naman na gusto lang nilang siraan si BP Sara sa taong bayan para bumango ang mga pangalan nila. At ayun, kaagad naman kinarma. Kinabukasan po, naglabasan po yung mga mamahaling bag, mamahaling relo, mamahaling mga ari-arian or kagamitan nito ni Congress Marikina representative na si Ma'am Estela Hermes Kimbo. At ngayon, ito bali-balita nga dito na ay kinasuhan po daw ng ombudsman. Kailan kaya si Benny? Ay, sorry. Hindi, nagtatanong lang naman. Baka sakaling isunod na si Benny dun sa kaso niya na di umano na child abuser and yung nadawit di umano sa yung pangalan niya sa PDAP scam na nagkakahalaga ng 189 million. No? Yun sana isa rin natin gustong malaman kung totoo ba yun. At ngayon mukhang bakit kaya kinasuhan ng ombudsman nitong si Ma'am Estela Hermes Kimbo. At ito pag-usapan na rin natin, no, ex-representative Miro Kimbo susubukang makabalik sa Kamara. Kimbo versus Teodoro. Eto, magandang laban din to, no? At syempre, bago natin ito pala simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakiclick na lang po yung join button dyan, tsaka yung super thanks, isagad nyo na. Hindi talagang maraming tumaas ang kilay, maraming nagalit dito sa pinaggagawa ng mga representative kay BP Sara nung panahon ng hearing. Na kung saan samot-saring issue ang ibinato nila kay BP Sara na lahat naman din yun katanungan nila ay nasagot kaso ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang tanggapin ang mga kasagutan ni BP Sara. Ewan ko lang kung bakit. At usapang OBP budget ho yun. OBP budget in 2025. Hindi po 2023 at hindi 2022. Pero hinayaan lang po ni Estela Kimbo na magsalita si convicted Franz Castro Lipad na pati yung about dun sa 2023 confidential fund na naubos ng 11 days na hindi naman dapat kasama sa mga tanong yun. Dahil ang pinag-uusapan na is OBP budget in 2025. Yun po yung usapan no. Kaya maraming nagalit ng mga netizen na bakit ganyan yung chairwoman na yan? Bakit hindi pinipigilan si convicted?
Diba? At bakit parang dinidiin niya si BP Sara? At ayun, nakalipas lang ng ilang araw, may nangsupal palagad kay Stella Hermes Kimbo na walang iba kundi si Congresswoman Herrera. O kung di ba ako nagkakamali, Herrera ba apelido nun? At doon natin nakita na talagang nautal-utal siya at hindi niya masagot-sagot ang katanungan ni Representative Herrera na isa rin sa buwisitan ng mga netizen na tuwang-tuwa nga ibang mga netizen dahil nakabawi na si BP Sara at parang sunod-sunod na nga talaga yung karma na nangyayari dito kay Stella Kimbo. At eto na nga, may mga bali-balita at may nakita daw yung mga netizen na kinasuhan pala ng hindi ko alam kung anong kaso, pero kinasuhan pala itong si Stella Kimbo ng ombudsman. Ang tanong, kailan kaya sila Benny Abante, sila Paduano, at tatakbo pa ata to, di ba? Tatakbo pa. Eto nga, panoorin natin tong report na to, no? Eto, panoorin natin to, maganda to. Eto, mukhang tatakbo pa ata sila. Mukhang tatakbo pa si, susubukang tumakbo pala, edi mag-asawa na pala, no? Ay, ang galing talaga. Ilan na kaya bag ni Mami Stella sa kanila? Curious lang ako. May patutsada ang mag-asawang Kimbo laban kay incumbent Marikina Mayor Marcy Chodoro. Sinusubukan daw ng alkalde na burahin sila sa politika. Ang sagot dyan ni Mayor Marcy, wala namang binubura. Tsaka bakit natatakot kayo mabura sa politika? Hindi, ito lang yung ganong salita na gusto nilang burahin gusto nila kaming burahin sa politika. Bakit ka natatakot? Kung gusto naman ng taong bayan na mapalitan ka, di hayaan mo sila. At saka nanilbihan na rin kayo diba? Kasi sabi nyo, gusto nyong manilbihan. Ito nga minsan nagtataka ako Yung lalo-lalo na sa ibang mga congresswoman na wala namang nagagawa sa bayan nila. Sabi nila, kaya sila tumakbo is dahil gusto nilang tumulong at tulungan ng taong bayan sa pamamagitan ng serbisyo nila. So, dumaan na yung ilang taon at nakailang termino na sila, wala naman silang nagawa. Hindi kagaya ni Kung Pulong Duterte na kahit na ano pa lang pero ang dami nang nagawa sa Davao, ganun dapat Pero etong mga to, wala naman nagagawa to ngayon. Kung halimbawa burahin kayo dyan or tawag dito, ano naman? Tsaka wala naman kayo nagawa ito, panoorin natin. Kandidato. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Okay, pasok Marian. Hindi pa nagsisimula ang pangangampanya, mainit na ang politika sa Marikina. Kahapon, naghain si dating Congressman Miro Kimbo ng Certificate of Candidacy para makabalik sa Kamara. Sinamahan siya ng asawang si incumbent Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na tatakbo namang mayor ng lungsod. Nakapamulsa na si Mami Stella. Ayaw na makita yung relo Ang mga Kimbo may patutsada sa kasalukuyang alkalde ng lungsod. Lagpas na yung jacket dito guys Lagpas na yung jacket dito, ayaw na magpakita ng relo. Why? Ayaw na magpakita ng relo, no? Tingnan nyo yung jacket, kuko na lang kita, Wala na yung daliri, kuko na lang. Ang lupit, lupit nyo, iba rin, Si Mayor Marcy Chodoro. Napansin namin na imbis na pabayaan na lang kami sa aming distrito, talagang gusto kaming burahin ng ano nga po, paano nga ho kayo papabayaan sa distrito nyo? Napaghahalataan na nga. Paulit-ulit na lang kayo dyan. Wala naman nangyayari sa Marikina. Sorry po, hindi ko naman po kayo hine-hate, Miro Kimbo, pero ayon dun sa mga nakita kong mga post na mga kayamanan or kagamitan ng asawa nyo, parang ginagawa nyo na lang talagang hanap buhay ang Congress dyan. May nangyari ba sa Marikina? Hanggang ngayon, laging lubog naman yan sa baha. Wala namang dyan. May mga napapatayo nga kayo mga project dyan. May logo nyo naman. Gago! Tingnan nyo rito sa Taguig. Lahat ng mga nagagawang court, simbahan at kung ano-ano pang magagandang tutusin nga, na-adapt na nga ng Taguig paunti-unti ang BGC. Kung mapapadaan kayo dyan sa papuntang Hapile, sa may Levi Mariano, kung makikita nyo yung isang diretsyon na daanan na yan, yung ganda na. Sa Marikina, meron ba?
ultimong mga ano dyan, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin masolusyonan. Na mayor doon sa Marikina. Matapos niyan, sinagot naman ni Mayor Teodoro ang aligasyon ng mga Kimbo nang samahan ang itatapat nila kay dating Congressman Miro na si incumbent Councilor Don Favis. Hindi ganun ang eleksyon, walang binubura na kandidato. It's a democratic process. Hayaan nating mamili ang tao ng pinakamagaling na maglilingkod sa kanila. Tama, ano yan hayaan natin na yung tao mismo ang magdesisyon kung karapat dapat ka pa bang panatiliin dyan, karapat dapat ka pa bang manatili dyan at pagsilbihan mo ang taong bayan, or karapat dapat ka na bang tanggalin at palitan na para iba naman, baka kung sakali may mas magawa pa yung kaysa sa'yo dahil nung ikaw pa yung naka dyan, wala ka naman nagawa. Diba? Tama itong sinabi dito ni Teodoro, okay? Just hayaan nating mamili ang tao ng pinakamagaling na maglilingkod sa kanila. Makaharap ni Stella sa pagkaalkalde ng lungsod ang asawa ni Mayor Marcy na si Marikina 1st District Representative Maan Teodoro. Ang makaharap naman ni Mayor Marcy sa unang distrito ng Marikina ay si outgoing Senator Coco Pimentel. Ayon kay Pimentel, naguluhan siya sa pagtakbo ni Teodoro. To show good faith, sabi niya. Nung February February of 2024, nag-transfer na siya ng voters registration niya sa District 2 to show good faith. And then, September 26, 2024, nag-file naman ng pagbalik sa District 1. So, kung medyo nalilito kayo, kami rin po ay nalito. Magulo. May mga magulong kausap. Depensa naman ni Teodoro, Tinext lang nila na sila'y aalis doon sa alyansa dahil meron silang ibang nais na nagawin. Kaya napilitan kami na maghanap ng kandidato para sa unang distrito. Kasi kung sila'y tatakbo raw ayon sa kanila bilang independyente, pero they filed as a nationalist candidate. magkakaanak na Olivares naman ang magtatapatan bilang mayor ng Parañaque. Naghaina ng COC ang asawa ng incumbent Mayor Ed. Unahan talaga yung mga buhaya, no? Alam niyo, sa totoo lang alam niyo, ang Banateros talagang pinaano nga kami na magtayo kami ng party list, pero mas pinili na lang namin na magbalita ng ano. Oo, kasi sa totoo kaya naman sinasabi nga ni Banat Bay, di ba? Kaya naming magano ng party list, pero hirap kasi. Hindi naman kasi kami katulad ng ibang vlogger dyan na ang mindset kwarta. Kami kasing mga vlogger, kontento kami kung ano yung kinikita namin dito. Kontento kami kung anong merong buhay kami ngayon. Hindi kami yung, hindi ko naman sinasabihan yung mga nagtatakbuhan sa party list dyan, para lang makapangutong dyan sa kaban ng bayan. Pero parang ganun na nga rin. Pero hindi kasi namin mindset yun sa totoo lang, ako, katulad ko, kontento ako kung anong buhay ko ngayon, kung anong meron ako, masaya ako. Masaya ako sa ginagawa ko, nagbablog ako, hinahatid ko yung tunay na balita sa inyo, yun. Kasi nga, patay na yung mainstream media Talagang pahalatado na yung mga, hindi nila, yung mga dapat nilang ibalita, ay hindi nila binabalita. Na kahit man lang sana, sila yung maging natin kakampi na pagkatok sa gobyerno para solusyonan kung ano yung mga dapat unahin dito sa bayan, hindi puro Duterte issue lang. Samantalang mapunta na nga tayo dito, ito na, lagot, karma. Kimbo na bigla kinasuhan na siya ombudsman. Marcoleta kumanta na. Nung kinanta kayo ni Marcoleta. Okay, panoorin natin to. Ako po, itong aking nabasa, makabibig na may isang post na kung saan ay kinasuhan sa ombudsman itong si Representative Estela Kimbo. Naku po, bakit nga ba kinasuhan si Estela Kimbo? Ano ang maging hatol ng ombudsman kay Estela Kimbo? Naku, at ito pa kabibigha, ayon sa asawa ni Estela Kimbo na tatakbong representative
Di ba si Stella Kimbo tatakbong mayor daw. So hindi tatapusin ni Stella Kimbo ang kanyang term as congressman kasi tatakbo siyang mayor. Yung asawa niya ay tatakbong congressman din. So para daw for political, ang tawag dito, survival daw. Ito pala ang chika kabibig. Gustong burahin ng kalaban sa politika ang mga Kimbo. Naku po, para yatang bumabalik na ang tinatawag na karma sa mga Kimbo. Ay, hindi naman ganun kabibig. Baka ganun talaga ang laro ng politika ngayon. Oy. Sabi ng ibang nagasan, ito na ang hinihintay ng maraming tao na kung saan ay matingnan ang lifestyle ni Stella Kimbo. Kaya nga may nagkaso sa kanya sa ombudsman. Haharapin kaya ito na Stella Kimbo? Ito kabibiga, isi-share ko sa inyo. May nakita akong post ni Tio Moreno. Tio Moreno. I-follow nyo po si Tio Moreno sa kanyang Facebook fan page. Marami kang makikita at malalaman ng mga importante na parang hindi ka maging mangmang. Ito kabibig, oh. Ito ang post ni Tio Moreno. Ito, oh. I'm glad to see ordinary citizens filing complaints with the Office of the Ombudsman challenging the extravagant lifestyles of members of the House of Representatives. Ito na ang hinihintay ng maraming tao na sana mabusisi, makita kung ano klaseng buhay meron sila. Dapat sana kung politiko ka, dapat mamumuhay ka ng simple. Pero nakikita ng mga tao na ang yayaman pala. The first complaint was against Stella Kimbo, and I hope this momentum continues, reaching others like Benny Abante and Pian. Ito pala, Office of the Ombudsman Public Assistance and Corruption Prevention Office. Last October 1 pala ito inihain at na-receive. First endorsement, September 25, 2024. Respectfully referred to Ms. Caroline De Leon, OIC, Central Records Division, Office of the Ombudsman, with the email of blank relative to her complaint against Representative Stella Kimbo, a member of the House of Representatives, for the alleged extravagant lifestyle, details of which are stated herein, for evaluation and appropriate action. Nako, paano na yan mga kabibig? Ang ordinaryong citizen na ang naghain ng anong tawag ito? Ang kaso. A member of a House of Representative for the alleged extravagant lifestyle. Ang yaman kasi ni Kimbo, may sariling Hanapin natin yung sinasabi ang ingay ng bunga. Sino ba ito? Ay, si kabibig siguro to, no? Ito, hanapin natin, no? Ito yung page ni Tio Moreno. Tingnan natin. Ano itong post niya? OMG. Laglagan na to. Ano to? Hindi na ko nga to. Naku po. Pinagpatungan ng muka ni PBBM sa pulburon video. Tukoy na. Taon ni Atty. Vic Rodriguez sa likod ng maskara ni Bongbong Marcos sa edited pulburon video. Ito ba yun? Ano kung ano yung ano to? Ano kaya totoo ba to? Wait lang, i-ano nga natin to, i-share natin to sa Messenger kay Charlie. Oo, pang thumbnail yan, yun, panggol. Yan, send natin. Dito natin may kita yun. Ano kaya yun, no? Ano kaya yung sinasabi ni, wala naman. Si Kimbo meron. Hirap kasi mamaya, hindi natin Oo, na may pala, na kinasuhan pala. Ano na naman to, ba't dito si Pastor? Ewan ko, parang wala naman lumalabas, Pero type natin na Tio Moreno, Tio. Nakikita nyo ba guys? Nakikita nyo? Sige. Hanapin natin baka mamaya kasi ma-fake news tayo. Tio Moreno and Kimbo. Okay? Asan? Ay, ito. Ito nga. A day ago. Strongest man, Stella Kimbo, kinasuhan ng ombudsman. Sinong teacher na hindi magnanakaw? Naku po. Totoo kaya to? Ito nga, Office of the Ombudsman. Miss Caroline, Caroline De Leon, Central Record Division, Office of the Ombudsman. Ay, ito nga. Paktay na.
Yari na. O, basta tayo dito ng comment, ha? Ayan, may kaso na. Congressman Kimbo para ka kasing hindi teacher. Nagsusuot ng milyon halaga na alahas, relo at hindi pinagsisilbihan ng hindi hindi ligsahan ng pupuntahan mo kundi batasan pang bansa. No, ano to kaya to? Ito sabi nila, learn mistake. Wow. Oo nga, mukhang totoo nga, no? Mga totoo nga, mga biyaya to. Naku po, karma is real talaga. Ayan, no? Kitang-kita sa ani. Kitang-kita, yun. Tingnan natin. Sinare na rin nila, oh. A complaint filed of the Ombudsman for the teacher Kimbo luxurious lifestyle. Yung about sa ano to? Next should be Benny Abante. Ano? Wait lang, lakayan lang natin para makita nyo. Ayan, sunod na daw si Benny Abante, guys. About dun sa lifestyle nila, ayan, tingnan natin, ito pala yun. Naku po, paktay ka dito. Paktay ka diha. A complaint filed in the Ombudsman for teacher Stella Kimbo. Extravagant and luxurious lifestyle. Next should be Benny Abante. CCTO2 Tio Moreno for the share. Tingnan natin yung ng mga komento ng mga rito, mga netizen. Eto. Sabi niya dito, yes, dapat lang ipa-lifestyle check at kasuhan ng mga opisyal at mga empleyado ng gobyerno na lumabag at nagpapayaman gamit ang pwesto at kapangyarihan nila dahil nakasaad naman na malinaw sa batas ayon sa Republic Act 6730 na bawal yung ginagawa nila Kimbo at iba pang congressman. Paktay na to. Nasa batas pala din natin. Kung nasa batas natin yan, lagot sila dito. Ang tanong, asan ni si Tatay? Si Tatay Tamba. Wow, sana pati si Romualdez at Siko at si Abante at yung Yang Ching congressman ng Abra. Sabi ni Tenedoro. Grabe, Para sa nagfile, isa kang buhay na bayani, sabi niya. Dapat lahat ng tuwadcom pati ang ibang kongres maingay pero mga magnanakaw. Ang daming comment dito. Nire-request nila si Saldico daw tsaka si Romualdez. Pakasuhan din daw sa tawag dito. Pakasuhan daw sa ombudsman din. So ibig sabihin, sorry kasi hindi naman ako literal na may alam din sa batas, no? Pero ngayon ko lang nalaman na mayroong palang ganito. Ayan, yung binasa natin kanina. Republic Act 6713 na bawal yung ginagawa nila Kimbo at iba pang congressman at congresswoman. Bawal pala yun, tapos pinagyabang nila. Ito pala yun, Ipaktay sila dito. Yari. May maganda sana sunod natin si Kabeni, no? Kasi nakita natin 18 million ng sasakyan nun. Sana all. Isunod na ang mga sipsip at mahilig sumausaw kay BP at Manira, sabi ni Junjun Pareo. So marami ng post pala, talagang talagang tawag dito. Talagang kalat na itong issue na to. So kasi syempre nag-iingat tayo. Ito pa, pinost pa ng Bob PH. Follow natin. Wala na kaya isang suot na mamahaling kahit ano ngayon. Kaya naman pala parang
Kaya naman pala parang nagano mga kabiyaya, kaya pala medyo lumaylo sa pagsusuot ng mga mamahaling relo. Kaya pala si Kabeni naka G-Shock na lang ngayon. Oo, kaya pala naka G-Shock na lang pala sila ngayon. Kaya pala 'di ba kanina napanood nating video, naka-jacket na hanggang dito. Oo, para hindi nga na makita yung suot na relo, kaya pala. O, ako'y nagre-reaction lamang ha. O, ito yung mga posts, oh. Grabe. O, sana ripple effect ito sa abusadong congressman. O, lifestyle check na ang all para naman patas. Hindi, para sa akin din hindi lang si Kimbo, hindi lang si Benny, kundi lahat ng mga congressman usisiin or imbestigahan kung saan nanggagaling yung kanilang yaman. Baka patuloy, ito lang kasi mahirap din kaya nga marami nagsasabi at nasaksiyan mismo natin yan kay PRRD na nung mga unang mga presidente, ang pinag-uusapan lang lagi nila papatungkol sa kaban ng bayan, sa pera ng bayan is milyones. Nagulat tayo nang umupo na si PRRD or nung naging presidente na si Rodrigo Roa Duterte, si dating Pangulo, nagulat tayo na ang pera pala ng Pilipinas ay umaabot ng bilyones at trilyones. na doon lang natin nalaman sa mga Duterte. 'Di ba? So ngayon, ang ano dito karapat dapat na usisiin yang mga congressman at congresswoman, busisiin kung saan nanggagaling yung yaman nila at nakakabili sila ng mga mamahaling relo, mamahaling sasakyan, mamahaling gamit na hindi mo kayang bilhin na kahit naka 300k ka per month dahil nasa 300k lamang po ang sahod ng mga congressman at congresswoman, no? Kaya sobrang nagtaka ang mga Pilipino na bakit kayang-kaya nilang makabili ng ganun. Napakaganda nga ho nun na talagang ang tanong tuloy-tuloy na ho kaya ito. At saka eto na lang, baka mamaya dahil hindi nagsusuot wala nang kaso. Baka dahil hindi na nila sinusuot absuelto na sila. Dapat yun talagang kasi napakadali lang naman ho yun na hindi ka magsuot ng mo. O halimbawa may mga picture ka na kumalat nga sa social media. So saan na yun? Maganda kung imbestigahan talaga lahat ng mga congressman kung na bakit napakayayaman nila. So kalat na rin at ang dami na rin pong nag-share ng about dito sa kaso ni Stella Kimbo, no? At ito, natutuwa akong makita na ang ordinaryong mamamayan na nagsasampa ng mga reklamo sa tanggapan ng ombudsman na hinahamon ng maluhong pamumuhay ng mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan. Ang unang reklamo ay laban kay Stella Kimbo at sana ay magpatuloy ang momentum na ito na umabot sa ibang tulad ni Benny Abante. Ako si Benny nadamay. So ito po yun, oo. So talagang may nagsampa sa kanila. Tapos ito nga dati, ito kumalat din ho ito. Etong may kaso din pala tong si Miro Kimbo, yung asawa ni Stella. Mukhang na ngayon, kalat na talaga. Oo, paktay na to. Ay si Ma'am Malu Chowa, si Ma'am Malu Tikia nag-post din. For 267.49 voters, she gets 3 million for ayuda. Ay naku po. Wala kinalabang kasi nila Duterte kaya yan tuloy. Nabisto tuloy siya. Pero ang galing nung nagsampa ng kasong to Magaling tong kung sino man to. Kaya alam nyo, napakaganda ng ginawa na to. Sana tularan to ng iba nating mga kababayan na gawin din nila ito. Tong ginawa ng kung sino man ito na
pumunta sila sa ombudsman at doon sila nagreklamo. Kasi gulat din kasi tayo eh. 'Di ba? Biruin mo, congressman ka lang na sumasahod ng 300k per month. Tapos nangyari, bigla kang may milyones na bag, 4 million na bag. May may relo na nasa 2 million. May sasakyan ka na bulletproof na nagkakahalaga na 18 million. Kaya talagang magugulantang ka din eh. Papaisip ka na, saan kaya nila nakuha yung mga pera na yan? Kaya doon bisan, diba, napag-usapan yung about sa 500 billion na ibinigay na pondo daw. Sabi nila yan ibinigay na pondo sa sa mga congressman. Baka nga ayun na yung mga pinambili nila. Ewan natin kung nagamit ba talaga yun sa mga project nila, no? So yun, anong may kukomento mo? Karapat-dapat bang makasuhan at imbestigahan ng mga congressman, congresswoman sa kanilang kayamanan at alam naman natin na nabisto na nung nakaraan at nag-viral ngayon na mayroong silang mga mamahaling relo, bag at sasakyan na hindi natin matukoy at hindi natin makalkula sa ating isipan na kung paano nila nakukuha or paano nila naipundar yung ganung kamamahal na mga gamit. Samantalang dati lang sila ang purdoy. Dati silang mahihirap lamang. Hindi naman sila pinanganak na may gintong kutsara at tinidor. So i-komento nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Hindi ko na kayo may isa-isa. Kung sino lang yung matatandaan ko, walang tampuhan na. Yan, mega love shoutout. Siyempre, yan, kala Boy Sardinas, Calso, kay Oslek Guevara, Ate Anharot, pagaling ka. Kay Ate Lodi, kay Ate Alexa J, Ate LK, kay J Warriors, kay Papa El Capitano, kay Mama Diana, nanonood dyan palagi sa ating video. At dyan sa katrabaho nila Tito Dingdong, tito ng tsuhin ko na si Dingdong Guevara. Nakalimutan ko kung ano yung team nila doon. Mega love shoutout sa inyo at maraming salamat sa panonood nyo sa aking video at buti hindi kayo nasasagwaan. Buti hindi kayo nagsasawa, ha? Thank you din. At sa lahat, mega love shoutout sa inyo. Yung mga hindi ko na shoutout, huwag kayong magtampo. So may mga ibang pa naman tayong video, no? So ayun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless. Ayun pala, pahabol kay Mami Teresa Arong, kay Mami Lala. Mega love shoutout sa inyo. Yan, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.